Nasa kustodiya na ng International Criminal Court sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin. May karapatan naman daw ang dating Pangulo na humiling ng pansamantalang kalayaan habang hinihintay ang simula ng kanyang paglilitis. Samantala, 4 na petisyon ang inihain sa Korte Suprema kaugnay ng pag-aresto kay Duterte. At live mula sa Maynila, nasa frontline balitang yan, si Camille Samonte. Camille, saan nakaangkla itong panibagong petisyon? Jiggy, nadagdagan ng mga petisyon na inihain ngayon dito sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil at permanenteng ipagbawal ang kooperasyon ng gobyerno sa Interpol at International Criminal Court. Pero giit ng Department of Justice, magpapatuloy ang kooperasyon ng gobyerno sa Interpol sakaling maglabas ng panibagong warrant of arrest ang ICC sa iba pang suspect sa kaso. Maghahating gabi ng ika-12 ng Marso oras sa Pilipinas nang lumapag sa Rotterdam The Hague Airport ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para yan sa kanyang pagharap sa International Criminal Court o ICC na maglilitis sa kanya sa kasong Crimes Against Humanity of Murder. Ilang sandali pa itinurn over ng mga otoridad ng Pilipinas si Duterte sa opisyal ng Judicial Cooperation Unit ng Office of the Registry ng ICC. Sila na ang nagdala kay Duterte sa detention facility ng ICC. Sinalubong siya rito ng ilang taga-suporta. Bago makarating sa The Hague, nakapag-post pa ng video message ang dating Pangulo. It's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. Giit ni Duterte sa mga nangyari noong war on drugs. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. Mananatili si Duterte sa detention facility ng ICC habang hinihintay ang schedule ng pre-trial chamber hearing. Ang Embahada ng Pilipinas sa The Hague nagpadala na ng mga damit panglamig at iba pang gamit na kakailanganin ng dating Pangulo dahil winter season ngayon sa Europa. Pinayagan din si dating Executive Secretary Salvador Villaldea na mabisita ngayong araw si Duterte sa kanyang kulungan at binigyan siya ng 15-day visa bilang abogado ng dating Pangulo. Habang 2-day visa naman para sa nurse at aide na kasama ni Duterte. Ito ang unang pagkakataon na haharap sa International Criminal Court ang isang lider mula sa Pilipinas at Asya. Ayon sa ICC, mahalagang pangyayari ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, lalo na sa mga naulilang biktima ng madugo niyang war on drugs. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, inilabas ang arrest warrant laban kay Duterte dahil naniniwala silang may sapat na batayan na nakagawa ng krimen ang dating Pangulo mula 2011 hanggang 2019 nang maupo siyang alkalde ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas. Sa pre-trial chamber hearing, tutukuyin kung kakailanganin pang magpasa ng karagdagang ebidensya o isasalang na sa paglilitis si Duterte. May karapatan din si Duterte na mag-apply ng pansamantalang kalayaan habang hindi pa sumasalang sa hearing. It's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na magpapatuloy pa rin ang kooperasyon ng ating gobyerno sa Interpol sakaling maglabas ng panibagong arrest warrant ang ICC sa iba pang nasasakdal, kabilang na riyan si Senator Ronald Bato de la Rosa. We will have to comply with our obligations to Interpol. Malaking mawawala sa atin kung umalis tayo sa Interpol. Crucial na makipag-ugnayan pa din tayo sa Interpol dahil ito ay isa sa pinakamalaking mekanismo kung bakit natin nasosolve yung mga transnational organized crime.
Muli ring iginiit ng DOJ na gumagana ang justice system sa bansa at may sarili itong investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs. Jiggy, hiniling din ng anak ng dating Pangulo na si Representative Paulo Pulong Duterte na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para ibalik ng gobyerno sa bansa si Duterte. Sa ngayon, 4 na ang petisyon na inihain dito sa Korte Suprema. Ang unang petisyon dyan ay hindi nabigyan ng TRO dahil nga sa kawalan ng batayan. Pero pwede pa rin namang talakayin yung ibang aspeto ng petisyon ng Korte Suprema at hintayin ang sagot ng mga kinauukulan. Samantala, nagtipon naman dito ngayon sa harap ng Korte Suprema ang ilang taga-suporta ni Duterte at dasal nila na sana mapagbigyan ang mga petisyong ito. Jiggy? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.